Hello mga ka-craving! Samahan niyo ako sa Tamimi Market para bumili ng ating ingredients na gagamitin para sa hipong sinigang. So eto, kamatis, talong, sili, at ang pinakamaliit na okra na sana naman hindi kasing size ng sa jowa mo. Isama din natin yung kangkong na kakaiba na hindi katulad ng kangkong na natatagpuan natin sa kapitbahay natin sa Pilipinas. At eto na yung main ingredients, hipon. Ito po ay pagkain, hindi po yung pinalit sa'yo ng jowa mo. Ngayon, hiwain na natin yung kamatis at ito yung magpapaasim ng sinigang natin. And to save time, dapat nagpapaboil na din tayo. So, ilagay na natin lahat ng ingredients natin, ang ating kamatis at ang ating nahiwang onions. At syempre, dapat di natin makalimutan yung asin. Tansyahin lang natin, dapat hiwag sobra kasi lahat ng sobra ay nakakasama. Habang tayo nagpapakulo, tara't linisin na natin yung shrimp natin. So, gupitin lang natin yung balbas. Hindi po natin tatanggalin yung ulo kasi nga sabi ng mentor ko na YouTube, dapat daw nandun yung ulo kasi ito daw ang nagpapasarap. Guys, you heard it right. Masarap ang ulo, okay? So guys, tanggalin na natin yung laman loob. So I don't know how to do it. So I'm so sorry guys. Hindi ko yung matuturuan. So akala ko before, spinal cord yun. Pero hindi guys, laman loob. Now that our tomato and our boiled na siya. So lagay na natin yung talong. Yes guys, kailangan natin palambutin yung talong. And just make sure also na orange ang kulay ng boiling water natin. Sunod na din natin yung okra, din takpan lang natin. Antayin nating lumambot lahat. Now that it's boiled, let's put our Makati sinigang mix. So yes, this Makati guys, hindi po ito yung babaeng ng agaw ng jowa mo. Ito po ay brand ng seasoning. Ngayon guys, isunod na lang din natin tong Korean seafood seasoning. So I found this one in Tamimi Market. I don't know the brand because I don't read Korean, pero ito yung nagpa-enhance sa lasa ng aking sinigang. Ihalo lang natin lahat ng ingredients bago natin isunod yung shrimp natin. For shrimp, niluto ko lang siya ng 3 minutes. Sunod ko na din nilagay yung dalawang sili and then ang ating kangkong. So for kangkong, huwag mo lang siyang ilublog ng masyado. Tara guys, atikman na natin para malaman natin kung kailangan pa ba siya ng adjustment before we will gonna serve it. So far, it tastes so good. So no need for adjustment na. And finally, luto na ang ating sinigang na hipon. It looks so good and it tastes delicious. I hope you enjoyed this video guys, so please don't forget to subscribe my YouTube channel and also to like my Facebook page. Thank you guys for watching!